Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga kapatid natin sa iba't ibang mga churches. Minsan pa, ngayon po ay Tuesday. Ito po ang ating Tuesday JCLG Online Bible Study. At ito po inyong likod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Ano po? So tuloy po tayo at meron po tayong paksa ngayon, no? Part 2 ng the understanding the faith of Abraham, no? The faith of Abraham. Mahalaga po ito kasi si Abraham ang ating pong ama sa pananampalataya, no? So purihin ang Panginoon. Thank God at sama-sama po ulit tayo at yung iba, tayo po magsisimula. Naman po tayo ng relax sa presence ng Panginoon at tayo po ay let's spend time in the presence of God and in the Word of God. Po. So purihin ang Panginoon at salamat sa ating awit from Pastor Luis Boy Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Yan pong ating team song, no? So, purihin ang Panginoon. Let's start na po, no? Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat. Sa gabing ito, we invite the presence of the Holy Spirit to teach us tonight. We welcome you, Holy Spirit. Kung wala ka, wala po kaming maintindihan, hindi kami lalago sa spiritual kung wala ka. You are our great teacher. Salamat po, Holy Spirit, our God. And Lord, all glory belongs to the Lord Jesus Christ. At sa gabi ito, we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations. And Lord, those who are sick, heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po sa revelation knowledge na iyo pong binubuksa sa amin sa gabi ito. And all glory belongs to Jesus. Speak to your people, Lord. Amen, amen, in Jesus' name. Amen. So, praise God. Salamat, Pastor Luis Baldomaro, sa iyong pagpapagamit ng iyong awit. Ikaw ang aking buhay. So, i-convert na po natin sa Bible itong ating gadget. So, nung pong last week, nung Friday, pinag-aralan po natin yung verse 16. Verse 16 about the faith of Abraham. Part 1 yun. Ngayon, part 2, tingnan natin kung kayang tapusin ngayon. Kung hindi matapos, ay kakaroon pa ng part 3. So, yung tinalakay natin last week ay Romans chapter 4, verse 16, na sinasabi, for this reason, it is by faith in order it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Natalakay po natin verse 16 na sabi diyan, upang ito ay kasihan ng biyaya ng Diyos. At alam nyo, kasi ang grace of God, yan po nanggagaling yung nagre-release ng blessings ng Panginoon. Pag sinabi pong grace of God, it is God's unmerited favor. Yung pong grace ay sa Greek word ay charis, charis. Charis, nang ibig sabihin ay gift, gift or grace. So pag pinag-usapan ay grace of God, ibig sabihin the gifts of God. Pag pinag-usapan ay biyaya ng Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay willing na magbigay sa iyo ng libreng mga kaloob, mga regalo. At ang kauna-unahan niyang na-receive natin from the grace of God is salvation. Ephesians chapter 2 verse 8 na sinabi doon na tayo naligtas hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa na ating ginagawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo.
At sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nare-release, no? Na ibibigay ng Diyos ang biyaya sa ikaliligtas natin. Kaya ang salvation po natin ay by faith, not by doing good works. No? Ang mga kulto kasi ang teaching ay maliligtas tayo by doing good works. No? Kulang daw ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, kaya dapat may good works. Mali po yan. Ay kakultuhan po yan. Ano? Kasi kung kailangan pala ay good works tayo maliligtas, pwede nang hindi bumaba mula sa langit si Jesus at obserbahan na lang yung good works natin. No? Pero hindi po ganun kasi ang tinuturo ng Biblia sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag na ang salvation ay matatamo ng isang tao kung siya ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No? Hindi sa pamagitan ng pabaitan, padamihan ng mabubuting bagay na nagawa, hindi yun po ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. No, kasi kapag tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, dadalhin niya tayo sa kanyang katawan and we will become part of His body, kung tawagin the body of Christ, at yan po ang church ng Panginoon. Kapag ikaw ay bahagi ng church o bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, therefore you will inherit eternal life. You will inherit the kingdom of God. No? At ikaw ay ipapasok na isasama ka ng Panginoon sa kanyang katawan na iniligtas niya kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. So salvation is by faith, no? Not by doing good works. Now, itong gusto ko maintindihan ninyo, no? Lagi ko ibinabahagi ito. Hindi nga good works ang makapagliligtas, kundi pananampalataya sa Panginoong Hesus. But, kapag ikay nanampalataya sa Panginoong Hesus, alam niyo po ba ang nangyayari? Kapag binigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, at ikay lumapit sa Panginoon, you believe and receive Him to be your Lord, God, and Savior, ang mararanasan mo, ikaw ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos. You will be born again, born from above. No? Ipapanganak ka in the Spirit. Literal na kapanganakan po ito sa spiritual. Kaya yung sinabi sa John chapter 3 verse 3 and 5, na sinabi ni Jesus sa isang religious leader na si Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Or unless a man be born again, he cannot see. He cannot understand, no, the kingdom of God. He cannot enter, he cannot see, he cannot understand the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi mo maintindihan ang kaharian ng Diyos, hindi mo makikita, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, maliban na ikaw ipanganak sa kaharian ng Diyos. At yan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? At kasi ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay maabot ng Panginoong Hesus, to believe and to receive Him, is the gospel. Gospel of salvation. Ngayon, kapag tayo nanampalataya sa sinasabi ng gospel, na si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Diyos, siya ay tagapagligtas, namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli. Kapag ating sinampalatayan yan, tayo po'y ipapanganak sa Espiritu, sa kaharian ng Diyos. At ang ginagamit ng Diyos ay ang kanyang salita para tayo ay abutin at ipanganak sa kaharian niya. So, yun ang na-experience sa isang tao na nagsuko ng buhay at tumanggap sa Panginoong Hesus. Ipapanganak siya sa kaharian ng Diyos. Now, ngayong ikaw ay ipinanganak na sa kaharian ng Diyos at ikaw ay saved, ligtas, not by doing good works, but by faith in the Lord Jesus Christ. Ito naman ang susunod. Hindi pa tapos. May kasunod po yan. Ang isang taong pinanganak sa kaharian ng Diyos, meron pong evidence. May buhay na ebidensya. Ano yun? Siya po ay mayroong bunga ng Espiritu. Ano yung bunga na yun? It is the Christ-like character. Magkakaroon ka, madidevelop sa iyo ang Christ-like katangian ng Panginoong Hesus. Holiness, righteousness, no? His faithfulness, His gentleness, His kindness.
Yan po yung katangiang karakter ng Panginoong Hesus. The fruit of the Spirit, which is love. Ano? Pag-ibig. Alam nyo, si Jesus, siya ang love personified. Ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos na pag-ibig na nagkatawang tao. At kapag ikaw ay merong fruit of the Spirit, kung tawagin ay love, inside that love, you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, temperance, faithfulness. Yan po ang katangian, karakter ng ating Panginoong Hesus. In other words, that is the Christ-like character. Madidevelop sa iyong Christ-likeness when you bear fruit, no? With the fruit of the Spirit. Magkakaroon ka ng Christ-like character. Magiging kahawig ka ng Panginoong Hesus. Ang meron ganyang experience na siya ay magkakaroon ng bunga, magkakaroon siya ng Christ-likeness, ay yung pong ipinanganak sa kaharian ng Diyos. E paano ipapanganak sa kaharian ng Diyos? By faith in the Lord Jesus Christ. Kaya ang nagligtas, yung pananampalataya. At ngayon, ligtas ka na, ligtas na ako, kailangan makitaan tayo ng Panginoon ng buhay na mga gawa. Ano yung buhay na mga gawa? Yung Christ-likeness. Buhay na kagaya ng pinamuhay ng Panginoong Hesus. We must walk in His holiness, in His righteousness, in His character. Yan ang tunay na ebidensya na ikaw ay ligtas. Yes, kasi sabi diba, by faith ang kaligtasan, pero hindi na natin kailangan gumawa ng mabuting gawa at ligtas na tayo. Ano mang gawin natin, ligtas pa rin tayo. Once saved, always saved. Hindi po ganyan. At ang once saved is always saved, wala po niya sa Bible. Ang nasa Bible, you are saved, you are saved right now. No? Niligtas ka, ang past natin ay, ang nakaraan natin, we experience salvation. We've been saved by faith. It is by the grace of God. Ephesians 2:8. Ngayon, yun yung past. Our salvation po kasi, our kaligtasan is past, present, and future. Baka hindi po ninyo alam. Ang past, nagsasabi, iniligtas na tayo ng Panginoon by faith. It is by the grace of God. We've been saved by faith. No? In the Lord Jesus Christ. Ang present na sitwasyon natin sa kaligtasan, we are being saved. Inililigtas tayo ngayon ng Panginoon. Kaya sabi, work out your own salvation. As long that we are alive, kailangan makita sa atin ng Panginoon ang holiness, ang righteousness, ang Christ-like character. We are being saved. No? We must become like the Lord Jesus Christ in His holiness, in His character, in His righteousness. We are being saved right now. At ang future salvation natin ay, we will be saved in the future. No? Yun yung kakompletuhan ng ating salvation. Ngayon, merong garantiya ang Panginoon sa atin na tayo tagalangit na, ligtas tayo. Pero hindi pa ganun kakompleto ang kaligtasan natin. Kailangan ma-experience natin hindi lang yung past salvation, present salvation, kundi yung future salvation. Ano yung future salvation? Our corrupt, temporary, physical, earthly bodies will be changed into glorified bodies. Magiging kahawig ng katawan ng Panginoong Hesus na siya'y nabuhay na maguli, ang kanyang katawan ay glorified body, katawan na hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, hindi na tatanda. Yan po ang huling ireregalo sa atin ng Panginoon in the future, kung tawagin ay salvation in our future, the salvation of our physical body. It will become glorified body. See? Kaya makikita natin, hindi yung once saved, always saved. Naku, mapapahamak po kayo niyan. May warning si Apostol Pablo sa Galatians chapter 5. Huwag niyong gagawin ang mga gawang ito sa laman. Galatians chapter 5 verse 19 and 20-21. Ano? Nasabi doon, ang nabubuhay sa mga gawa ng laman, alam niyo, dinadbay doon yung mga gawa ng laman, pakikiabig, pangalo niya, pakikipag-away, pakikipagsiraan, ano, pagiging makasarili, pagsamba sa Diyos-Diyosa, pagkukulang, yung mga works of the flesh na yan, ano? Sabi na Apostol Pablo, huwag niyong gagawin ito.
warning ito for the second time. Ang mga gumagawa ng mga gawain ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Imagine sabihin niya yan sa born-again church sa Galacia. Mga born-again po yung mga totoong Kristiyan, hindi naman unbelievers sa kausap niya. So kung totoo yung once saved, always saved, hindi na para magbigay ng warning si Paul. No? Kasi ang salvation natin is past, we've been saved, present, we are being saved, and future, we will be saved. Huling salvation, yung pagpapalit ng ating physical body. Na born again, past, ang spirit natin, ang soul natin is being born again, no? Tayo ay pinalalago ng Panginoon sa kanyang biyaya, no? Pinalalago ang ating kaluluwa, no? Sa knowledge of the scripture, sa holiness, sa righteousness, sa Christ-likeness, ano? We are being saved right now, no? So ang katapos-tapusan, yung pagpapalit ng katawan natin. Mapalad po tayo. Bakit? In the future, wala nang mamamatay. Wala nang magpapakahirap magtrabaho. Wala nang tatanda. Wala nang magkakasakit. Ay, napakaganda ng future natin. Kaya, no, huwag niyo pagpapalit ang paglilingkod at napagtatapat sa Panginoon. Kasi hindi po biro-biro ang future. Dalawa lang ang pipiliin mo. Is either you choose the devil or you choose Jesus to be saved. Choose Jesus and you will live with Him forever sa buong eternity, sa new heavens and new earth. Kaya napakamapalad natin mga kapatid. Mapalad kayo na umaattend ng Bible study na marami kayong matututunan. No? At marami kayong maintindihan ng mga malalalim na bagay sa pag-aaral natin every Tuesday and Friday. No? Okay. So, it must be by faith. Sabi dito, sa verse 16, it may be in accordance with grace so that the promise will be guaranteed. No? To all descendants. No? Basahin natin yung umpisa. Ay, nako, teka. For this reason, it is by faith, in order that it may be in accordance with grace. Para daw managana ang biyayang Diyos at ma-release ng biyayang Diyos ang pagpapala ng Panginoon, our first blessing is salvation, eternal life. No? Sonship, yan po ang unang bigay sa atin or blessing na binigay ng Diyos sa atin by His grace. At meron pong second work of grace, yung pagmamature natin, yung pagde-develop sa atin ng Panginoon sa Christ-likeness. In His holiness, in His righteousness, will we become like the Lord Jesus Christ. Yan ang second work of grace, tutulong ang biyaya ng Panginoon. Ang third work of grace is the gifts of the Spirit. Yung kapangyarihan, kaloob ng banal na Spirit, that there are 9 gifts of the Holy Spirit. Hindi na natin tatalakayin yan. Para magamit natin sa ministry, magamit natin para sa kapakanan ng ibang tao, sa panghihikayat natin sa kanila, sa ating pagre-rescue sa kanila, sa deliverance ministry, at sa pagtuturo din natin sa kanila. Maraming gifts ang Panginoon. Ayan ang third works of grace. At meron pang fourth works of grace. Ano yun? Yung pang-araw-araw natin pangangailangan ibibigay ng Panginoon. Lahat ng yan ay by the grace of God din. Pati talent, yung gusto kang gamitin ng Panginoon sa area na ito, pero wala kang talent dyan. At huwag mo sasabihin, Lord, huwag mo akong dyan i-assign kasi wala akong talent dyan. Huwag mo sabihin niya, kagaya sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Ibig sabihin, pag ang Diyos ang pumili sa iyo, bahala ang Diyos na i-equip ka, bibigyan ka ng kapangyarihan to do the works of God. At lahat na yan, those things are also under the grace of God. Kagaya ko, lagi ko pong tinatestify ito na ako, pinanganak ako na ako po ay hindi marunong
ng communication. Pinanganak ako na ako ay tahimik, mahiyain, timid, takot sa tao, hindi ako makapagsalita sa harapan ng mga tao, hindi mo ako mapapatayo sa harapan ng maraming tao. Yan po ang pinaka-weakness ko. Pero pinatunayan ng biyaya ng Diyos na yung mga bagay pinaka-imposible, pwede maging posible. Pag ikaw ay tinawag ka at siya ang naglagay sa iyo sa calling na yon, He will give you the anointing to fulfill, to accomplish your assignment, to do the works of God. Kagaya ko ngayon, kung alin yung kahinaan ko, doon ako tinoka ng Panginoon. Ang kahinaan ko ay communication. Hindi po ako marunong magkwento. Hindi rin ako marunong mag-assemble ng mga words na magiging klaro sa mga nakikinig. Pero sa teaching ministry pa ako inilagay yung Panginoon. Kaya alam nyo, every time na maiisip ko yun, yung nakaraan ko na pinanganak ako ganoon, wala naman akong ganoon ability. Nagpupuri ang aking puso sa Panginoon. Talagang humahanga ako sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Kasi wala akong ganong knowledge, wala akong ganon na qualification. Pero dahil kahit ako disqualified sa calling, kinwalify ako ng Panginoon by His grace. Lahat yan by the grace of God. Nakakatuwa ang Panginoon. Kaya alam nyo, kung saan kayo nilagay ng Panginoon, maliit o malaki, naku, mahalin nyo yung ministry na yan, mahalin nyo. Sapagkat ang Diyos nagbibigay ng reward sa mga gumaganap sa itinoka sa Kanya ng Panginoon na ministeryo, kung saan ka tinawag, ano man ang calling mo, follow that calling. Dwell in that calling. Sapagkat your anointing will always follow your calling. No? Pag nag-iba ka ng calling at personal na desire mo lang, lumipat ka, iniba mo ang calling mo, the anointing will not follow you. Ang anointing na binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka susundan. Susundan ka lang ng anointing ng Diyos doon sa calling na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Maliwanag po yan, So, lahat yan by the grace of God. At nagkaroon, na-release ang biyaya ng Diyos, saganang biyaya ng Diyos. Sabi nga saan ba yun? I think sa John chapter 1, verse, tingnan natin. I think sa John chapter 1, verse 18, tingnan natin ito. John chapter 1, verse 18. Okay. Hindi yata. Hindi 18, 14. So, ang sabi dito ay 1 John chapter 1, verse 14. The Word became flesh, Jesus, and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, the Father, from the Father. Ito si Jesus galing sa Ama, full of grace and truth. Na kay Jesus po ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. If you want to know the truth, napakarami pong religions of the world, pero lahat yan hindi papasa sa katotohanan ng Diyos. Religions are all man-made. But truth can only be found in the Lord Jesus Christ. He is the truth. Remember, John chapter 14, verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At dito sabi, nagkatawang tao ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos, Hindi pa Jesus ang pangalan niya, kundi the Word of God. Then, siya ay nagkatawang tao. He became a human being na sa kanya matatagpuan ang fullness of God's grace and fullness of truth. In Him, dwells the fullness of His grace and truth. Sabi dito, from the Father, on His Son, from the Father, full of grace and truth. Si Jesus ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. Okay. So, balik po tayo sa talata natin.
sa Romans. Bilisan na natin, no? Uh, so, punta na tayo sa verse 17, sa pinakapaksa po natin. Sabi dito, as it is written, okay, teka, papiyawan natin yung sinabi pa rin sa 16, na sabi, but also those who, sabi dito, those who are of the law, no, descendants, guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Okay, sabi dito, yung pagpapala ng Diyos, una-una, yung kaligtasan, salvation, ay mamanahin ng mga descendants ni Abraham. Remember, unang nag-preach si Jesus ay sa mga Jews, sapagkat nung si Jesus ay naging tao, o nagkatawang tao, naging tao, ang first ministry niya ay sa mga Jews. No? Nung siya ay may katawan lupa pa, ang ministry ni Jesus exclusive only for Israel. Hindi pa po for the Gentile nation, hindi pa. Kailan nagsimula na yung blessing, ministry, and salvation na ibibigay ng Panginoong Yesus ay pang buong mundo, kasama ang mga Gentiles, kasama ang mga pagans. Kailan magsisimula yun? Nagsimula po yan nung si Jesus ay umakyat na sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Diyan nagsimula na naibigay ng Panginoon ang New Covenant. And under this New Covenant, New Testament, kasali na ang mga Gentiles sa maliligtas. Not only Israel, not only the Jews. Salvation is not only for them, but also for all nations, for all Gentile nations. See, tatandaan niyo po yan, no? Nung si Jesus ay hindi pa namamatay, ang kanyang ministry exclusive for Israel lang. Kaya nga ayaw niyang tandaan niyo, Syrophoenician woman, lumapit kay Jesus, Lord, ang aking anak, nadidemon possess yung daughter ko, yung anak kong babae, maawa ka. Hindi pinapansin ni Jesus, dogma kay Jesus. Bakit? Sinusubukan yung babae sa kung hanggang saan yung kanyang faith. Kasi disqualified yung babae. Bakit? Hindi pa napapanahon para mag-minister ang Panginoon sa kanya. At that time, ang ministry of Jesus is only for Israel. Nagmamakawin babae, ayaw umalis. Lord, please, pagalingin mo yung anak ko. Sabi ni Jesus, babae, ang tinapay, hindi binibigay, ang tinapay ng mga anak, hindi binibigay sa aso. Ibig sabihin, you're a dog. Sinubukan ni Jesus kung may insulto yung babae, ano? Hindi na insulto. Sa mga anak lang, binibigay yung tinapay. Meaning, sa Israel lang. Ang miracles, kung magkakaroon miracles, for Israel only. By this time. Hindi ka pa napapanahon. Sisirain mo yung programa. Programa namin, ng Ama, no? Pero nasira na sapagkat pumasok ang pananampalataya ng babae. Alam nyo, pagka ang umiral at pinakita natin sa ating Panginoon ay ang malaking pananampalataya, anything, everything, all things can become possible. Kahit ayaw ng Diyos tumugon, napapatugon ang Panginoon. Sapagkat kapag nakita ng Diyos ang pananampalataya, hindi siya hihindi. Una, inisulto niya yung babae sa Syrophoenician woman. Babae, ang tinapa, hindi para sa mga aso. Hindi sa mga anak lang to. Lord, kahit na po aso, okay lang, tawagin mo ka aso. Kahit po sa mga aso. Pero ang mga aso, marunong pong tumanggap at nanginginain ng mga nalalaglag na mumo from the table of his master, of their master. Ba, nagulat si Jesus, hindi ito natisod Tinawag ko ng aso. At mapursige. No, ininsulto ko na, pinakita ko na hindi pwede, ay sige pa rin, meron siyang persistent faith. No? Talagang persistent yung faith niya, ayaw na lubayan ang Panginoong Hesus.
Nung makita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, ibang klase ito. Walang ganitong faith sa Israel. Sige, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. At pagdating ng babae sa bahay, magaling na. Delivered na yung anak na. See? Hindi pa napapanahon ni Jesus na gumawa ng himala. Napilitan siya because of the faith of that Syrophoenician woman. Hindi Jew yun. She was a Gentile woman. Taga-Kanaan yun. At may lahing Griego, no? Siguro Greek na naninira sa Kanaan. Kaya Syrophoenician. May lahi Syrophoenician. Okay, ngayon na-miss ang Diyos si Jesus sa pananampalataya niya. Kita nyo, hindi pa napapanon eh. Ang dapat ang miracle ni Jesus sa mga Gentiles after na siya ay umakit sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Yun po ang beginning of His ministry to the Gentiles. Kita nyo kung paano pahalagahan ng Diyos ang pananampalataya. Ano? Talaga, remember nung sa kasalan sa Cana, kasama ni Jesus ang nanay niya, si Mary, si Blessed Virgin Mary. Sabi ni Mary, kasi kasalan ng pinsan niya eh. Kasi niya yung kinasal. Kaya birthday si Mary, anak, wala nang alak eh. Ibig sabihin, anak, gawan mo ng paraan. Wala na. Babae. No? Yung word na babae, hindi yung dinidishonor niya ang nanay niya, hindi yung wala siya respeto. Sa kanila, sa wikang Aramaic, yung babae ay may respeto. Kung baga sa nanay, kayo naman sisirain niyo yung programa. Hindi ko pa napapanahon gumawa ng himala. Hindi pa timing. Anong pakialam ko dyan sa alak? Pinapakalma ko yung ministry na gaganapin ko. No? To preach the kingdom of God, to heal the sick, to cast out demons, to raise the dead, to bring deliverance to the poor. Pero yung alak, pati ba naman yung beverage sa kasalan, at ako rin ang gagawa. At para na-imagine ko, nakangiti lang si Mary. At alam ni Mary, nagtitiwala siya na anumang kanyang i-request sa anak niya, hindi siya pahindian. Meron siyang pananampalataya kay Jesus na hindi siya hindian. Immediately, kinausap ni Mary ang mga waiter. Halika kayo. Pag kayo kinausap ng anak mo, kung anong hingin o i-require ng anak ko, sundin nyo ha. Opo. Ayun na nga. Si Jesus, panamad ko, napakamot sa ulo. Iling. Halika kayo. Mga waiter, kumuha kayo mga bakanting tapayan. Punuin nyo ng tubig ha. Sige. At pagkasal ng tubig, immediately, i-serve nyo na. Naku, pinakamasarap na alak. Pag si Jesus ang gumawa alak, hindi masama. Hindi nakalalasing. At the best wine in the world. Yun ang first miracle ni Jesus. Sa kasalan sa Cana. Sabi ni Jesus, nanay, sa Cana. Kaya pala Cana. Sa Cana. Hindi, nakita niya faith ni Mary. Abay, yung nanay ko pambihira, yung pananampalataya, hindi ko mahihindihan to. Kaya kahit hindi pa timing, nakita ni Jesus yung faith ni Mary, ng nanay niya, gumawa siya ng himala. Tingnan niyo kung gaano kahalaga sa Diyos ang pananampalataya. Even the Lord Jesus Christ, He said one day doon sa isang lalaki, sabi niya, John chapter, saan ba yun? John chapter 9 verse 23. No? Sorry. Mark chapter 9 verse 23. Sabi niya sa lalaki, if you can believe, kung kaya mong manampalataya, kung ikay makapananampalataya, if you will believe, or if you can believe, all things are possible to you who believes. Believes. May S. Ibig sabihin,
ganito, para sa atin, kung kaya mong manampalataya ka lang, makikita mo lahat ng bagay magiging posible kung ikay mananampalataya na patuloy at patuloy at patuloy. If you will believe, to those who believes. Ibig sabihin, habang hindi dumadating ang manifestation, nung sinasampalatayanan mo kung ano yung pinag-pray mo, huwag mong lulubayan. Continue to believe that God will do it. Continue to believe that you will receive miracle. No? At naku, hindi pala natin kayang tapusin po ito. No? Di bale, mas maganda na yung pautay-utay at mas detail kaysa ibuhos ko sa inyo lahat. No? So, ito. Basahin na natin 17. As it is written, I have made you a father of many nations. Nasusulat. No? Ginawa kitang ama ng maraming bansa. In the presence of Him, in the presence of God, whom He believed, sa presensya ng Diyos na sinasampalatayanan ni Abraham, that is God, you know, who gives life to the dead. Na sa harapan ng Diyos, pinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng buhay, no, sa kanila na mga patay na, and calls into being things that do not exist. At ang Diyos dito na nagbibigay buhay sa mga patay na, ay siya ring Diyos na tumatawag sa mga bagay na wala pa, hindi pa nag-e-exist, hindi pa nangyayari, ay ginagamitan ng Diyos ng principle of His faith. Ng principle of His faith is calling those things which do not exist, no, as though they did. No, ibig sabihin, dito sa verse 17, sabi dito, pinangakuan ng Diyos si Abraham that he will become the father of many nations. No? At si Abraham naman, pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon. Remember, sa Hebrews 11:8, binanggit doon na, sabi doon, ayon daw sa kasulatan, makikita natin sa Genesis din, nung unang tawagin ng Panginoon si Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, yung unang pakikipag-usap ng Panginoon kay Abraham sa Genesis, at ito inulit sa Hebrews 11:8, na sabi ng Diyos, Abraham, lumabas ka sa iyong lupain, from the land of Ur, isama mo ang iyong pamilya, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo, na doon ikaw ay pagpapalain ko, ang lupain na yan ay dadaluyan ng pulot at gatas, meaning a prosperous land where I can bless you and your family and even your descendants forever. And I will make you a great nation. No? Gagawin kita malaking bansa. Bibigyan kita ng anak. At manganganak ang anak mo ng mga anak, at ang mga anak mo yung manganganak, at magiging malaking bansa ka, and you will become, and your seed. Who's that seed? The Lord Jesus Christ. In your seed, all nations of the world will be blessed. No? Through you, Abraham. No? Mabibless ang lahat ng mga bansa sa pamagitan ni Abraham, and through that seed, and that seed is the Lord Jesus Christ. No? Na magmamanifest because of Abraham, tinanggap niya yung covenant na inaalok sa kanya ng Diyos. At sabi dito, pinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya. At sabi dito sa Hebrews 11:8, ko ating bubuksan, ay si Abraham ay sumunod sa Diyos. Pumunta siya sa lupain na hindi naman niya alam kung saan, at hindi niya alam kung iyan ay totoo. Basta ang pinanghawakan niya, ang sinampalatayanan niya, ay ang pangako ng Diyos. Hindi niya nakikita ang Diyos, hindi niya kilala panlubos ang Diyos, pero nanampalataya siya sa pangako ng Diyos.
ang pinanghawakan niya ay ang salita ng Diyos. That is the faith of Abraham. No? The faith of Abraham is faith on the promises of God, meaning faith on His word, on the word of God. So, alam niyo po ba, because Abraham is the father of our faith, ang pananampalataya natin ngayon, tinanggap natin sa Panginoong Hesus na bigay ng Diyos, ay pananampalataya na kagaya ng pananampalataya na ibinigay niya kay Abraham, na ipinabuhay ni Abraham. And that faith is faith that believes on the promises of God. Wala nang iba. Diba, sinabi ko no last week, merong two kinds of faith na tinalakay tayo last week, the Thomas kind of faith and the Abraham kind of faith. Ano ang Thomas kind of faith? Ayon sa John chapter 20 verse 28, no? 28 nga ba yun? Tama. John chapter 20 verse 28. Tingnan natin to be sure, no? John chapter 20 verse 28. Eto. Thomas replied, kasi eto tama, 20:28, basahin niyo yung context, ano, yung itaas at yung baba ng verse 28 ng John chapter 20. Ito po yung nangyari. Sabi ng mga alagad, tilakin natin last week, no? Banggitin ko pa ba yan? No? Sige na. Sabi ng mga alagad, nagpakita kasi si Jesus after a week, that was Sunday, absent si Tomas. Ano? Kung saan nagsusot si Tomas. Siguro nagpunta sa SM, nagpunta sa Starbucks o nagkape doon. No? Dumating si Tomas, wala na yung manifestation of Jesus, yung presence of Jesus. Wala, tapos na. Naku, Tomas, saan ka ba nang galing? Nagpakita ang Panginoong Jesus, buhay siya. Niloloko niyo ako. Ako, lolokohin niyo. Eto maniniwala lang ako na buhay ang Panginoon. Kung makita ko ang butas sa kanyang kamay, butas sa giliran, at unless na mahipo ko, hindi ako maniniwala. To see and to feel is to believe. To see is to believe. To feel is to believe. So, kanyang faith, ang Thomas kind of faith ay based on what he can feel, what he can touch, and what he can see. In other words, based on the five physical senses. Kung ano yung nakikita mo, saka ka lang mananampalataya. But the faith of God, or the biblical faith, is not like the Thomas kind of faith. The biblical faith is the faith like the faith of Abraham. The Abraham kind of faith. Ano yun? Ang pananampalataya ni Thomas ay base sa kanyang makikita at mahihipo. Physical evidence. Ang Thomas kind of faith, hindi po yan makakapagligtas. At God will not answer our prayer kung yan ang faith mo. Pinakamababang uri ng faith is the faith of Abraham, of Thomas. No? Thomas kind of faith. Now, isa sa pinakamataas na uri ng pananampalataya ay pananampalataya sa salita, sa pangako ng Diyos. Like Abraham, he believed the promises of God. And that is the biblical faith, the real Bible faith. Yan din po ang pananampalataya na ine-expect sa atin ng Diyos na ating gagamitin, ipamumuhay, iaakto. To believe the promises of God, wala nang iba. Kaya kung ano sinabi ng Diyos, doon tayo sasampalataya. Si Tomas, iba to see is to believe. Kaya nung makita at mahipo ni Tomas, napasabi siya, John 20 verse 28, My Lord and my God, Panginoon ko, Diyos ko, kita nyo? Ibig sabihin, naniwala si Tomas na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Sabi ni Jesus, nakita mo ko, nahipo mo ko sa kasumampalataya. Mas mapalad sa iyo, yung mga tao na hindi nakakita, pero sumampalataya. Mga kapatid, tayo po yun. Hindi natin nakita si Jesus, pero sumampalataya tayo. Anong binasihan natin, pananampalataya natin? The faith. Our faith on the Word of God. Ako nananampalataya sa Panginoong Jesus. Jesus is alive. Jesus is God. Because I read it. Nabasa ko.
sa kanyang salita. And I believe His word. I believe His promises. This is the biblical, real Bible faith, the faith of Abraham. Kaya balikan po natin yung verse 17 na ganito ang pananampalataya na itinuro ng Diyos kay Abraham. Alam niyo po ba na ang Diyos man ay may pananampalataya rin? Maraming kukontra dyan, maraming di maniniwala. But believe me, ang pananampalataya tinanggap natin sa Diyos, hindi po galing umusbong sa puso natin. Yan po ang may-ari niya na ang Diyos. Binigay lang sa atin. Binagyan tayo ng katiting. You know? Pero ang faith po is a mighty force na galing sa Panginoon. Galing sa kaharian ng Diyos. At ang creator niyan at may-ari niyan ay ang Panginoon Diyos. And I tell you, God is love. Ito yung attributes of God. God is love. God is merciful, full of grace. God is faithful. God is gentle. God is omnipotent, omnipresent, omniscience. And God is a faith being. Faith, pananampalataya, being. Ang ating Diyos ay pananampalataya. Marunong gumamit ng force of faith. In fact, God used His faith when He created the universe into existence. Ang paggamit ng Diyos sa kanyang pananampalataya, that faith is the God kind of faith. Ginamit niya ito nung likhain niya ang lahat ng bagay. Tingnan niyo sa Genesis chapter 1. Lahat ng nililikha ng Diyos, nilikha niya through the power of His words. Kung ano yung gusto niya mangyari, sinasalita niya sa kanyang bibig. Let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. No? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng pananim, magkaroon ng mga hayupan, magkaroon ng mundo. No? Lahat ng sinalita ng Diyos nangyari. He created everything through the power of His words. So tayo, nilikha ng Diyos, sabi sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, when God created man, He created man in His image after His likeness. Kaya, kahawig tayo. Ano yun? Nilikha tayo ng Diyos sa laraw at wangis ng Diyos. Remember this, mga kapatid, we are not gods, but we were created in the image and likeness of God. No? Nilikha tayo ng Diyos. Yung creativity natin, namanan natin sa Panginoon. At isa pa, namanan natin sa Diyos, the power in our words. Ang tao may kapangyarihan sa kanyang bibig na anything he say will come to pass. Kita nyo, sabi sa Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it shall eat the fruit thereof. Ang buhay at kamatayan nasa dila ng tao. At pag ginamit niya ito, kung anumang kanyang salitain, na ginusto niyang salitain, ay aanihin niya, mamanahin niya, mararanasan niya yung kanyang sinabi. May creative power in our words. Namana po yan natin sa Diyos. Hindi tayo tao na may power sa words na lilikha ako ng another universe. Hindi po ganon, no? Kundi sa paulit-ulit na sinasalita natin, paulit-ulit. Hindi tayo aware kung ano yung madalas na paborito natin sabihin, yun ang papangyayarihin ng Diyos. Totoo po yun. Yun ang papangyayarihin ng Diyos. Ang alin? Kung ano yung lagi nating sinasalita. Look at Numbers chapter 14 verse 28. Alam niyo ba sabi ng mga Hebrew people, ng mga Israelites na nagre-rebelde sa Panginoon? Ano ba, Moses, dinala mo kami dito sa disyerto para mamatay lang? Nasaan tubig? Nasaan ang pagkain? Dinala ba kami ng iyong Diyos dito para patayin lang? Ibalik mo na kami sa Egypt. Naku, mga walang utang na loob at mga antitigas ng ulo. Complain ng complain, murmur ng murmur.
ang Diyos tiis na tiis, bandang huli, hindi na nakatiis. At sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, nagalit ng Panginoon, sabi mo sa aking bayan, Numbers chapter 14, verse 28, tingnan natin. Moses, say to them, as I live, declares the Lord. Ang Panginoon nagsasabi ito, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Moses, sabihin mo sa aking bayan, kung ano yung kanilang sinalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Ano sinasabi nila? Mamamatay kami sa daan. Ano? Sabi ng Panginoon, your dead bodies will fall in this wilderness. All your numbered men according to your complete number from 20 years old and upward who have grumbled against me. Mamamatay kayo from 20 years old, pataas, patanda. Lahat kayo malilipol. Yan ang gusto nyo, yan ang sinasalita nyo araw-araw. So be it, yan ang gagawin ko sa inyo. See, there is power in our words. No? Kaya the best thing to do, mga kapatid, ay to speak the word of God at hindi ka sasablay. Salitain natin, memorize the word of God. No? So, balikan natin yung verse 17. Sabi dito, ang Panginoon, ito yung tinurong pananampalataya ng Diyos kay Abraham. Ang alin? Yung kapag ka may gusto ka mangyari, sampalatayanan mo na mangyayari. And release your faith by declaring words. Kung ano yung gusto mong mangyari, i-declare mo sa iyong salita. No? I-declare mo sa iyong salita. Sabihin mo. At ito'y mangyayari. Kung ano yung sinasalita mo, madalas, yun ang papangyayarihin ng Diyos. Hindi alam natin madalas na we are already operating in the principle of faith. Minsan mga magulang, ikaw bata ka, tigas ng ulo mo. Paglaki mo, wala kang mararating. Naku, you are cursing your children. Huwag mo nang gagawin niya. Ikaw bata ka, ang tigas ng ulo mo. Hanggang lumaki ka, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Hanggang katatandaan mo na yung katigasan. Naku, magiging salbahe yung anak nyo. Hindi marunong sumunod sa inyo at hindi marunong sumunod sa batas, matigas ang ulo. Naku, itong bata ito, mag-aral ka dahil kung hindi, lagi ka na lang ganyan, tamad mag-aral, wala kang mararating pagtanda mo. Naku, you are cursing the future of your children. Huwag mo nang gagawin yan. Kung ano yung sinalita mo, yun ang mangyayari sa future ng anak mo. You're operating the principle of faith, not knowing that you are operating in one of the greatest principles, the principle of faith. That what you say shall come to pass. Tingnan nyo sabi ni Jesus, one time, tinurse niya yung fig tree dahil walang bunga. Nakita pala ng mga alagad. Nilapitan, nakita yung fig tree. Sabi niya, wala kang bunga, nagugutom na ako. Mula ngayon, huwag ka na magbunga. Umalis na sila. Pagbalik nila, napansin ng mga alagad, Lord, yung fig tree na kinurse nyo, tuyo na, ang bilis. From the root to those branches na tuyo. Paano nangyari yun, Lord? Sinagot ni Jesus, have faith in God. Mark 11:22. Have faith in God. Ayon sa mga Bible scholars, the right translation is not have faith in God, kundi have the faith of God or have the God kind of faith. Ano yung faith of God? Ano yung God kind of faith? Have the faith of God. Mark 11:22. Pagdating nyo sa verse 23, basahin nyo sa Bible nyo, in-explain ni Jesus. Kasi nagtatanong ang mga alagad, paano yung nagawa yun? Magkaroon kayo ng pananampalatayang kagaya ng sa Diyos. Ganito ang pananampalatayang kagaya ng sa Diyos.
Nakikita niyo yung bundok na yan. Ang sino man magsabi sa bundok na yan, mapataas ka at mahulog ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso na ang kanyang sinabi ay mangyayari, hindi niya pinag-alinlanganan, tunay na tatanggapin niya ang kanyang sinabi. Sa English, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that what he saith shall come to pass, he shall have whatever he saith. Yan ang sa King James. Kaya kapag hindi mo pinag-alilanganan ang mga sinasalita mo, naniniwala kang mangyayari, tatanggapin mo kung ano yung salita na sinalita mo, yun ang magmamaterialize, yun ang magmamanifest, whether it is good or bad. Kung ano sinalita mo, yun ang choice mo. Pag nirelease mo sa bibig mo, it will happen. In due time, in perfect time, it will come to pass. Para ka nagtanim ng ng buto. Di ba pag nagtanim ng buto, hindi naman yan immediately, musli. Hindi rin yung kinabukasan agad. Sometimes it will take several days. At ang mga ani ng palay, pag nagtanim, hindi pa nagbubunga, hindi pa lumalago, kakatanim lang. Bibilagin nila yung kung kailan ang tubo, kung kailan aanihin. At kukumputin na nila kung ilang kaban at kung magkano mapipera nila. Expecting, meron silang spirit of expectancy. Ina-expect nila na mangyayari. Nagtanim sila, ngayon, alam nila hindi yan magbubunga bukas. Nagsalita kayo ngayon, alalahanin nyo, in the future, magbubunga yan. So do not curse your children, do not curse yourself, do not curse other people. Sabi sa Romans, aklat ni Romans, bless them and do not curse. Do not curse people, but rather bless them. Kung hindi totoo yung mangyayari yung sinasalta, sasabihin ba sa aklat ng Romans, no? Kung hindi totoo, bakit sinasabi na huwag kang manunumpa, kundi, but rather, bless them, no? Ito sa Romans 12:14. Bless those who persecute you. Pagpalain nyo yung mga taong muusig sa inyo. No? Bless and do not curse. Saan ba, paano ba binibless ang tao? Paano kinakurse ang tao? By using your mouth, by declaring words. Pag nagalit ka, kidlatan ka na sana. Masagasaan ka sana ng pison sa paglalakad mo. Cursing yun. Paano binibless ang tao? Aalis na kayo? Sige, God bless you, ha? God bless you all, mga kapatid. Pagpalain kayo, Panginoon. Paano nirelease ang blessing? Through words. Paano nirelease ang curse? Through words. Kung hindi totoo ang power of our words, hindi sasabihin dito yon. Romans 12:14, bless those who persecute you. Bless and do not curse. See? Bakit? Kasi totoo. So mga kapatid, sabi doon, God who calls those things which do not exist as though they were. Yung mga bagay na hindi naman nag-e-exist pa, tinatawag ng Diyos, calling those things which are not as though they were. Ipinagpapalagay ng Diyos na nandiyan na kahit wala pa. Calling those things which are not as though they were. Wala pa, pero tinatawag ng Diyos na pinagpapalagay na nandyan na. Kaya pag walang laman ang refrigerator no, pagbukas no, walang laman, imagine niya kung anong gusto niyo ilaman doon. And declare the words. Thank you, Lord. Salamat po sa pineapple, sa mga prutas na ito, sa lalagyan ng fruit. Salamat po. Naku, pagbukas ng freezer, walang laman. Salamat po sa mga pang-steak, sa mga pork and beef na, siksikan na yung freezer, kailangan makabili ng malaking rep, pero wala pa naman laman.
You are declaring something. You are declaring what you want to happen. And that is a creative force. That is the faith that God gives us who believe. Binibigay sa atin ng Diyos, patuloy pinalalaki ng Diyos. The more you use your faith, the more na binibigyan tayo ng Diyos ng malaking pananampalataya. Continuous, lumalaki ang faith natin. The more you use it, the more you believe, the more you use your faith, the more it will grow. See? Kaya, wala na nga lang, Lord, nakakaawa kami. Pamula kami na born again, lalo mo nawalan laman ang rap namin. Ay, dinideclare mo yung defeat eh. Don't declare your defeat. Don't declare failure. Declare victory. Declare prosperity. Declare that you are healed right now. See? Ganyan ang faith ni Abraham na natutunan niya sa Diyos. Ang Diyos nagturo sa kanya na sinasabi, God calls those things which do not exist as though they did. Sa King James, God is calling those things which are not as though they were. Wala pa, pero pinagpapalagay na nandyan na. You can apply it in your, for your future, for the future of your children, for your future healing right now. Purihin ang Panginoon. So, yun po yung verse 17 ng Romans chapter 4 na tinalakay natin ngayon. That is the faith of Abraham. Ganyan po ang faith ni Abraham. Sample lang po pa kayo, ha? Ang pangalan ni Abraham, nung wala pang covenant sa Diyos, ang pangalan ni Abraham ay Abram. Ano ibig sabihin? The exalted father. Ama na itinaas. Ang ginawa ng Diyos, nung gumawa ng Diyos ang covenant kay Abraham, naging covenant partner niya, naging friend of God, pinalitan ng Diyos ang pangalan niya. Abram, mula ngayon, hindi na Abram ang tatawagin pangalan mo. Na, from now on, your name will be called Abraham. Ham. Nagkaroon ng hangin. Ham. Sa Hebrew, ang mga Hebrew names at ang mga Hebrew words, pagka merong ham, ang mga Jew naniniwala na merong kasamang spirit, Holy Spirit, inspiration and power, yung words. Kapag merong hininga, ham. No? Kasi ang word na hininga sa Hebrew at hangin, wind, air, breath, spirit, iisa po yan. No? Iisa sa Hebrew. Ganun din sa Greek. Kaya pag mayroong names at Hebrew words na mayroong hininga, ginagamitan ng hininga, meaning, may paniniwala sila na it is a spirited word. May anointing. Kaya nga, this time, sabi ng Panginoon, Abraham, hindi ka na magiging si Abraham. Exalted father, hindi na. Ang pangalan mo itatawagin, Abraham. Pangalan pinagpala ng Diyos. Ang ibig sabihin, the father of many nations. Kaya, pamula noon, pag tinatawag ni Sarah si Abraham, Abraham, ama ng maraming bansa, kakain na. Ama ng maraming bansa. Ilabas na natin ang mga tupa natin, ama ng maraming bansa. At sasabihin ng mga tauhan ni Abraham, Boss, ama ng maraming bansa, amin na pong pakakainin ang mga hayupan ninyo. Oo, sige, pakainin na. Salamat po, ama ng maraming bansa. Ang tawag nila Abraham, the father of many nations. Kaya kinadedeclare. After 25 years of waiting, biglang nagbuntis si Sarah na 90 years old and Abraham was 100 years old nung nagkaanak na sila. See? From Abram, exalted father, naging Abraham, the father of many nations. Kaya kung ang mga Jew, maingat sila sa pangalan. Alam natin yan sa puso natin. Alam natin yan. Kahit di ituro, yung concept natin, alam natin. O sino sa inyo, ang pangalan ay ng anak ni Lucifer. Meron ba nagpangalan sa inyo ng anak niyo Lucifer? Bay, wala.
Bakit? Nakakatakot. Mamaya paglaki nito, maging ugaling Lucifer. Wag na yun. Meron ba ngayon nagpapangalan sa anak nila na, uy, ang cute ng baby natin, bait-bait dito paglaki. Anong pangalan natin? Ipangalan natin ay Judas. Wala nagpapangalan. Bakit? Gawa ng background ni Judas Iscariote. But actually, the name of Judas is maganda sa Hebrew. Judah means praise. Pagpupuri. Kaya sumulat na aklat ng Jude sa New Testament, brother of Jesus yan. No, ginagamit na. Ngayon, wala nang gusto gumamit ng Jude, Judas. Uy, anong pangalan niya? Judas. Nakakatakot yung pangalan. Baka mag-ugaling Judas. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Lagyan natin ng part 3 ito. Mayaman pong pag-aaral kasi itong The Faith of Abraham. Ano po? So, let's pray. Please share this video. No? And don't forget to like this video para ito po yung laging uma-appear sa Facebook. At marami po, the more you share it to others, the more ito yung a-appear at maraming makakapakinig pa. Kailangan na lahat ng tao salita ng Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito, sa iyo pong biyaya. Nakakapibula pag-aaral, medyo napahaba po kami, pero praise God sa mga bagay na tutunan po namin. Pamula ngayon, hindi po kami magsasalita ng mga cursing words. Pamula po ngayon, the only words that will come out of our mouth are all the words of God, Panginoon, the promises of God, at lahat words of blessing. Lord, salamat po, words of blessing ang lalabas sa aming mga bibig, hindi mga cursing words. We will not curse ourselves, we will not curse our children, we will not curse our future. We will bless our children, we will bless ourselves, we will bless our future. In the name of Jesus, Lord, bless mo ang lahat ng kasama namin sa pag-aaral sa iyong salita. In the name of the Lord Jesus Christ, we are anointed and blessed to be a blessing. In the name of Jesus, I declare healing sa mga may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, receive healing. In Jesus' name, be all the glory. Amen and amen and amen. God bless everyone. Shalom. Please share this video. Sa Friday po ulit, part 3 ng Abraham's Faith. God bless us all.